Hello everyone! Tayo'y magluluto ng dinengdeng. Ilocano dish ang dinengdeng. Pero ang mga sahog ay puro dahon. Dahon ng saluyot. O yan, preskong-presko yan. Kamote tops. O yan. Talbos ng kamote. Tsaka malunggay. Ampalaya. Yan, dahon ng ampalaya. Yan ang iluluto natin para sa ating mga anak, para sa aking anak. Kasi kailangan nila ng masustansyang gulay. And of course, sasahugan natin ng bumili ako ng inihaw na maliliit na isda na galing sa ilog. Inihaw, mga konti lang naman ito. Kasi yung iba itinabi ko muna. Para lang may pampalasa na kakaiba, di ba? Ito ang aming ulam ngayon. Dinengdeng, puro talbos. Yan. At ito guys, umpisahan na natin ang paghihimay ng gulay. Siyempre guys, nahugasan na natin ito. Kasi talagang binunot pa ang ugat. Ayan, kasama pa ang ugat. Nahugasan na natin ito, pero uulitin na lang natin pagkahimay ng mga gulay. Tagulan na kasi dito sa aming probinsya, so ang mga gulay ay tumutubo lamang dyan sa mga paligid. Sa bukid, lalong-lalo na sa bukid. At ayan. Pero itong mga gulay na ito ay binili ko sa palengke dahil yung tanim ko maliliit pa lamang. Ganyan lang po. Kunin lang po yung mga bahagi na mura. Ayan. Tapos na ang saluyot. Maraming iba-ibang klase ng dinengdeng guys. Pero sa akin, gusto ko puro dahon. Kasi ito yung mga presko eh. Ang saluyot guys ay gamot din daw. Yan. Isusunod natin ang talbos ng kamote. Ang talbos ng kamote guys ay mas mabilis maluto kaysa ang saluyot. Kasi yung saluyot, the more na na-overcook mo siya, mas masarap para sa amin. Ang talbos naman ng kamote ay saglit lamang pagka kumulo na, pwede mo na siyang ahunin. Pero ang saluyot, mas masarap kung hindi half cook. Mas masarap kung medyo lutong-luto ang saluyot. 'Di ba? Ang saluyot medyo madulas. Huwag mo lang haluin ng haluin. 'Yun lang ang sikreto para yung dulas ng saluyot ay hindi lumalabas or hindi masyadong lumalabas. Pagka hinalo kasi ng hinalo ito pag niluluto. 'Yun. Alright guys, tapos na ang himayin ang kamote tops. Sunod naman natin ang talbos ng ampalaya. Kunin lahat ng dahon kasi sayang naman. Mura lang naman tong dahon niya. Di pa naman magulang. Kaya sayang, kunin natin lahat. Ang itatapon lang natin ito. Ayan, yung pinaka parang vine niya. Yung kapitan niya. Kapitan.
Yan. Maghimay ng maghimay. Bagong pitas lang ito guys. Kaya masustansya. Masustansyang gulay. Para sa malusog na katawan. Yan. Kumain ng masustansyang gulay para sa malusog na katawan. Yan. Guys, dagdagan natin ng 7 pirasong preskong bunga ng sitaw para mas may lasa. Ganito lang oh. Yan. Hindi na kailangan gumamit ng chopping board. Taran! Okay na. Susunod natin ang rekado. At ito naman po ang mga rekado. Ang ating sibuyas, luya, 2 kamatis, 3 tablespoon ng fish sauce, bagoong. Tsaka syempre si Magic pampalasa natin. And of course, itong maliliit na inihaw na isda na galing sa ilog. At ayan, umpisa na natin ang paggagayat ng mga rekado. Ayan na guys, nagayat na ang kamatis, sibuyas, luya, at syempre andyan ang bagoong at ang ating pampalasa. At umpisahan na ang pagluluto. At ayan guys, magpapakulo muna tayo ng 3 cups ng tubig para ito na yung pinakasabaw. Takpan natin para mas mabilis ito kumulo. Alright. Ayan, kulong-kulo na ang tubig. Unahin natin ang fish sauce, ang bagoong. Sama-samahin na natin ang mga rekado, luya, sibuyas at kamatis. Saan muna natin kumulo ng 1 minuto para yung bagoong maluluto. Para mabilis kumulo, takpan natin. 1 minuto lang guys. Para lamang mag-blend yung mga rekado at maluto si bagoong. Yan. 1 minuto lang yan. Pagkakulo, saka na lang natin isahog ang mga gulay. At ito na, naaamoy ko na. 1 minuto na ito. Ayan, ang itsura. Pre, unahin natin yung mga matitigas. Palambutin ng mga matitigas kagaya ng sitaw. Isama na rin natin para lalong mas masarap ang sabaw, ang inihaw na isda galing ilog. Of course, isama na natin saluyot. Itong saluyot guys, para sa ang na-observe ko nito, syempre simula bata, ito yung ulam namin eh. Mas masarap pag hindi half cook, pag lutong-luto ang saluyot. Syempre takpan lang natin ito. Yan. At hayaan lang dyan na kumulo ng 2 minuto. 2 minuto lang yan. Sa Tagalog, bulang lang yata ang tawag nito, pero sa amin na Ilocano, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Abra, ito ay tinatawag namin dinengdeng. Yan. Alright. Ayan ang itsura oh. Ito hindi pa naman itong lutong-luto ang saluyot. Ayan oh. Haluin na lang natin ng saglit lang. Yan. O, diba? Nagbabadya ang masarap na ulam. Yung mga anak ko kasi guys, sinasanay ko sa gulay. Medyo matabang dahil 3 tablespoon lang naman ang nilagay kong fish sauce o bagoong. Lagyan natin ng 1 teaspoon o kaya depende sa inyong panglasa, mag-a-adjust na lamang po kayo. Yan. Hinuhuli ko yung kamote tops tsaka talbos ng
ampalaya dahil madaling maluto lamang po yun. Siyempre, ang pinaka-magic, ayan. Dagdag panlasa din yan, dagdag lasa sa nilulutong ulam. Yan. Ganyan lamang po, ayan oh. Pag nagluluto po kayo ng saluyot, huwag halo ng halo. Kasi, alam mo yun, magiging madulas ang sabaw. Perfect na ang lasa. Pero lagyan muna natin ng konting asin. Bali, 1 tablespoon na ang nilagay ko. Kasi tatabang pa yan pag nilagay ko na ito. Next na, ang talbos ng kamote at ang dahon ng ampalaya. Pinagsabay ko na guys kasi madali lamang tumaluto eh. Pwede to half cook. Ang ampalaya naman, pag in-overcook mo yan, mapait. Yan. Depende kung anong gusto nyong isahog dyan. Pwede nyo ring sahugan ng pritong bangus, pritong isda, kahit na ano. Pwede namang walang sahog. Pero mas malasa kasi pag may kasamang pritong isda. 'Di ba? O kaya inihaw. Actually, ang bagay talaga nito is inihaw. Kaya inihaw na isda ang nilagay ko. Yung bunog sa Ilocano, sa iba naman, biya daw ang Tagalog nun. Basta sa nahuhuli sa ilog. Yan. Mahal ang per kilo ng bunog dito sa amin, 800 pesos per kilo. Ang isda na yun, yung biya. Lalo na yung mga malalaki. Ayan, pakuluan lang natin. Actually, ito, 1 to 2 minutes lang to eh. Ayan, pwede na yan. O, diba guys? Mag-uulam na ng masustansya ang aking mga anak. Etong ulam na ito, good for 5 persons na. Wala pang 100 pesos. O, masustansya na. Tipid pa. I-turn off na natin ang apoy para hindi ma-overcook. Ang bango. Yeah, mabango. Oh. Oh, 'di ba? Tignan niyo oh. Fresh na fresh tignan ang gulay kasi hindi overcook. Hindi naman half cook. Patamtaman lamang siya. Ang sabaw hindi naman ganung karami kasi pag dinamihan mo naman ang sabaw, hindi mo na malalasahan yung gulay. Matabang. O, ayan. Ipapaulam ko sa aking mga anak na nagte-taekwondo. Sa taekwondo kasi, ine-encourage sila na kumain ng gulay. At ayan guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. Mag-comment naman kayo dyan kung taga saan kayo para alam ko kung saan nakarating ang aking video na ito. Alright guys, this is a dinengdeng, an Ilocano dish. Goodbye everyone. Thank you so much.